Hanggang kailan ba dapat magpatawad? Kasi ako parang hindi ko na kayang magpatawad. Bata pa lang kasi ako ay binenta na ako ng mga magulang ko sa aming kapitbahay. Tawagin nyo na lang po akong Ana. Hindi na daw masyadong apektado ngayon si Ana dahil matagal-tagal na rin naman daw nung siya ay ibinenta sa kanilang kapitbahay. Nagkahiwalay daw kasi ang kanyang mga magulang noon at yun daw ang dahilan kung bakit siya ibinenta. Pero makalipas daw yung 3 taon ay nagkaayos ang kanyang mga magulang at nagkabalikan. At ang pinaka nakakatawa daw ay kung kailan maayos na ang kanyang buhay kasama ang kanilang kapitbahay ay doon naman daw siya binawi ng kanyang mga magulang. At nung bumalik na daw siya sa tunay niyang pamilya ay umalis na daw ang mga ate at kuya niya sa kanila. Pang-apat daw si Ana sa 8 magkakapatid at lahat daw ng mga kapatid niya na mas matanda sa kanya ay naobligang magtrabaho na. Si Ana lang daw po ang madalas na iiwan sa bahay nila dahil ang nanay niya naman daw ay nagtatrabaho bilang kasambahay. Lahat daw ng gawaing bahay na dapat ang nanay niya ang gumagawa ay napunta lahat kay Ana. Ang hindi lang daw matanggap ni Ana na pati yung pagiging asawa ng nanay niya sa kanyang tatay ay naging responsibilidad niya na rin. 9 years old lang daw si Ana nung simulang ginawa yun sa kanya ng tatay niya dahil hindi naman daw niya alam kung tama o mali ba yung ginagawa ng tatay niya sa kanya. At 2015 daw nung bumalik yung ate niya sa bahay nila at nagkaroon daw siya ng pagkakataon na magsumbong. Pero hindi niya rin daw matanggap yung sinabi sa kanya ng kanyang ate na nagustuhan niya naman daw yung ginagawa ng tatay nila dito kay Ana. Panibagong 3 taon pa raw ang lumipas hanggang si Ana po ay nakapamasukan bilang kasambahay. At napakaswerte niya naman daw sa napasukan niya dahil sobrang bait daw po ng kanyang amo. Nagsumbong daw po siya agad sa kanyang amo tungkol sa ginagawa sa kanya ng tatay niya. At agad naman daw siyang inaksyonan, sinamahan daw po siyang pumunta ng police station at pinamedical. Kaya sobrang saya daw po nun ni Ana dahil ang alam niya ay mabibigyan ng hustisya yung ginagawa sa kanya ng tatay niya. Pero bago pa man daw mahuli sana ng pulis yung tatay niya ay sinabihan na daw po ito agad ng kanyang ate na tumakas na. Kaya tuluyan daw pong nakatakas yung tatay ni Ana, kaya yung nanay niya naman daw ay pinilit siyang kuhanin ulit simula sa kanyang amo para mag-alaga sa kanyang mga kapatid. Sumama naman daw pong pabalik ng bahay nila si Ana pero pagkalipas lang daw po ng 2 taon ay muling pinabalik ng nanay niya ang tatay niya sa bahay nila na parang walang nangyari. Ang katwiran daw po kasi ng nanay ni Ana ay hindi sila kayang buhayin lahat na magkakapatid. Wala man lang daw nakuhang hustisya si Ana sa mga nangyari sa kanya. Ngayon po ay meron akong isang anak at graduate na rin po ako ng senior high school. Nag-a-apply po ako ng scholarship para makapag-college. Nag-uusap naman po kami ni mama at ng mga kapatid ko. Hindi ko lang po talaga matanggap na hanggang ngayon yung nangyari sa akin ay hindi man lang ako nabigyan ng hustisya. Hanggang dito na lang, Ate Charis. Alam nyo ba na 80% ng ating letter sender ay ganito yung istorya. At karamihan po sa kanila ay hindi talaga pinakikinggan o hindi pinaniniwalaan. At minsan merong mga tao na gustong tumulong sa kanila pero pinipigilan mismo ng sarili nilang pamilya. Isa lang naman ang tinatanong ni Ana. Ang tanong niya sa bandang dulo ng kanyang sulat ay tama ba na hindi siya nakakuha ng hustisya sa ginawa ng tatay niya. At alam naman nating lahat na hindi yun tama. At kung talagang hindi mo na makukuha yung hinahangad-hangad mong hustisya, sigurado naman na pagbabayaran niya yan sa ibang paraan. At yung kimchi nga pala na ginamit natin dito sa instant ramen ay galing sa DJ Korean product. Ilalagay ko na lang po yung mga detalye sa baba para kung gusto nyong umorder ay matikman nyo rin ite. Kaya pag-graduatein muna natin si Jillian Mary Marquez, Rose Ann Losa at Nicole, Kylie Pagilan at Mariel Villegas Alim. At para sa mga gustong sumulat, ito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw. Kaya yun lang, like and share para alam mo kung anong namin bukas. Bye-bye!